This is Aljo Bendio, sir. Kumusta? Magandang umaga, Ka-Aljo. Maraming salamat sa pag-imbita muli sa akin. Opo. Tama lang ba, Dr. Cabalza, hindi dapat palagpasin? Bagkos ay talagang gumawa ng hakbang dito ang pamalaan sa pag-atake, pambabastos ng Chinese Embassy sa ating pong mga opisyalis ng pamalaan, lalo na ng Philippine Coast Guard, no, na nagdedepensa lang naman sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, ang ating pong pag-exercise ng sovereign rights. O tama lang 'yun dahil meron tayong freedom of expression, no? At nakikinabang nga yung China diyan sa freedom of expression natin habang nandito sila, no, yung mga operatiba nila at saka yung kanilang mga diplomats, no. So tayo naman pinagtatanggol lamang natin yung ating mga karapatan at wala naman tayong ginagawa na sa tingin natin ay nangihimasok tayo doon sa internal politics ng China, no. Ang sa atin lang ay pinagtatanggol natin yung ating teritoryo sa iba't ibang mga pamamaraan. So tama lamang na ang mga Pilipino at mga ibang opisyalis ng ating gobyerno ay ipagtanggol din ng ating Philippine Coast Guard at ng mga opisyal dito. Opo. At ayaw talaga eh. Ay tumigil ang China dito, Dr. Cabalsa. Hindi nila nire-respeto ang ating claim na meron ng ruling. Ang pagdating sa international law, ang The Hague, no? Na talagang yung EEZ, Exclusive Economic Zone, at meron ng ruling dyan ang korte, no? Na sa atin yan. Yun ang dapat na matutunan nila, yung paano irespeto yung international law, lalo na sa ngayon ay ang mundo natin ay yung itong mga malalaking bansa ay gumagawa ng paraan na para hindi i-recognize ang mga international institutions natin. Pero kung tingnan natin, si China ay malinaw na sumusuporta naman sa United Nations at ang desisyon na nakuha natin noong 2016 Arbitral Award ay galing sa United Nations, no, Arbitral Tribunal Court, no. Ibig sabihin, dapat maging consistent din sila, dapat linawin din nila yung kanilang mga polisiya na nakatuon para sa ikauunlad ng mga international laws natin, no. Hindi lamang para sa kanila ito, kundi para lalo silang paniwalaan ng ibang bansa na sila ay isang bansa na kung saan ay talagang inaangat nila ang karapatan ng bawat tao. So ngayon, ang problema natin dito, iba rin yung sinasabi nila sa ginagawa nila dun sa West Philippine Sea natin. Kaya mas lalong lumalala yung sitwasyon. Nung nakaraang araw lamang, di ba, may mga pag-aaral mula sa mga scientists natin na may mga nuclear materials silang nakuha doon sa pangpang ng West Philippine Sea at hindi naman tayo gumagawa ng mga ng mga nuclear activities natin. Alam naman natin kung sino ang may kagagawan nito. Ibig sabihin nito ay dapat irespeto nila yung soberenya natin at hindi lamang yung yung tira sila ng tira, kundi pag-usapan nito at sana naman irespeto nila yung karapatan ng mga Pilipino at yung ipinanalo nating kaso noong 2016. Oo. Ito, nakaka-alarma din ito, ha? Tama ka, yung UP Marine Science Institute, UPMSI, nakapag-detect doon ng iodine 129, isotope commonly used indicator of nuclear activity sa kargatang bahagi po dyan ng West Philippine Sea. Sa atin ito banda Hindi naman tayo dito gumagamit ng mga nuclear power plant or nuclear weapon program China ang meron. Meron sila, oo. Ang meron lang sa atin ay may na-discover tayong bagong langis, no? Doon sa Malampaya. Yun ang magandang balita naman, no? Sana hindi kamkamit ng China dahil ang pinag-uugatan ng mga problema sa mundo ay dahil sa resources, no? Alam naman natin na ang isang dahilan kung bakit naman ipinipilit ng China
na makuha yung teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea ay dahil mayaman ito sa mga likas na yaman katulad na lamang ng natural gas at definitely yung mga isda, no, yung natural resources doon, no. At dahil diyan ay iginigiit nila yung kanilang karapatan na hindi naman dapat dahil parte ng ating soberenya na nagsasabi na pag-aari ng Philippines ito at ang may karapatan lamang na gumamit at makinabang diyan ay mga Pilipino lamang. Pero posible bang kokontrolin ng China itong mga oil and reserve gas na Pilipinas dyan sa WPS? Kung ang mayroon kasing naging precedence, no, yung Reed Bank, 'di ba? Oo. Mayaman 'yan sa oil deposit, no? Contested 'yan at ang dahilan kung bakit kino-contain ng China yung mga maritime features natin ay dahil yung mga identified oil gas reserves, no. Kung matatandaan ninyo, nakuha nila yung mga iba-ibang mga rocks and atolls natin dyan sa Mischief Reef, no. Minilitarize nila 'yan dahil yun ay malapit doon sa doon sa Reed Bank, no. At definitely kung ma-secure nila 'yan, may chance na syempre resources kasi yan yun naman yung gusto nilang kunin. Kaya nga sa ngayon ay dapat nga palakasin natin yung mga national investments natin pagdating dito at sa oil and gas exploration, dahil unang-una kapag hindi rin natin ito binakuran ay may tendency na ang China ay makikipag-unahan sa atin, no. Hindi lamang sa West Philippine Sea nila ginagawa 'yan kundi sa mga ibang lugar din, no. Kaya kung titignan mo yung mga malalaking bansa ngayon ay nag-aagawan sa mga malalaking mga teritoryo, halimbawa na lamang yung sa Greenland, no, pinag-aagawan niya ng US, Russia at ng China dahil sa yaman ng mga natural resources. So ang ibig nating puntuhin dito na ang mga bansa ay nakikipaglaban sa isa't isa dahil sa yaman ng likas na yaman, no. At yung West Philippine Sea natin ay talagang sadyang mayaman ito, no, sa resources. Kaya hindi pwede na basta-basta na lamang natin pinamimigay ito at may dahilan kung bakit ipinaglalaban natin ito. Naging malakas tayo sa historical at legal arguments natin dito at ngayon ang dapat gawin natin ay yung mga operasyon para palakasin ito, no, yung palakasin natin yung Coast Guard at ang Navy at yung BFAR natin na sila dapat yung nagbabantay. May tawag ako diyan, may sinulat ako noon na different layers, no, yung outer layer natin nandyan yung Navy. Tapos yung inner layer natin, nandyan yung Coast Guard at saka yung PNP Maritime Group at saka yung pinaka-innermost layer natin, nandyan yung BFAR. Sila dapat yung mga, at saka yung mga mangingisda natin. Sila yung nagbabantay sa karagatan natin at tungkulin ng bawat Pilipino at ng ating mga Pilipino na nakasuot ng uniforme na bantayan itong soberenya ng Pilipinas, no, dahil hindi pwede na ang makikinabang sa mga likas na yaman natin ay mga dayuhan. Ano naman inyong reaksyon dito, Dr. Cabalsa, sa desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na visa-free sa lahat ng mga Chinese visitors sa Pilipinas? Ang aking opinion dyan ay, well, of course, no, nasa panahon tayo na open globalization ngayon. Karapatan ng bawat tao sa mundo na mamasyal at maging turista sa iba't ibang bansa. Pero dapat may hangganan din, no. Habang visa-free sila, kinakailangan na hindi mangyari uli yung mga pogo. Hindi kinakailangan na mangyari na ang mga dayuhan ay may pag-aari ng
lupain sa mga tourist places natin, no? Dahil kung titignan natin, sila yung nagmo-monopolize dahil may pera sila para bumili ng mga malalaking lupain. At ang mangyari diyan dahil sila ay may pera at kaya nilang bumili ng mga lupa at pag-aari sa mga prime tourist locations natin ay namomonopolize nila yung tourism market natin, no? So hindi pwedeng mangyari yun. Kung ang dahilan ng visa free entry nila ay para maging turista lamang, ay papayagan natin yun dahil kailangan din natin sa ekonomiya natin. Pero hindi kinakailangan na gagamitin nila yun para sa mga ibang paraan at para gawin yung mga illicit business nila dito sa Pilipinas. Okay. Maraming salamat Dr. Chester Cabal sa Manila-based think tank International Development and Security Corporation President. Good morning. Maraming salamat, Sir Aljo. Good morning,